Magandang hapon, Rosalie. Ano ang mga nais malaman ng Quadcom sa paggamit ng intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? June, matapos ihayag na may cash reward system sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte, nais na rin imbestigahan ng House Quadruple Committee o Quadcom ang intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na ang paglobo ng naturang pondo. Okay, hearing is resumed. Sa pangwalong public hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom, inihayag ni Royina Garma, retired police colonel at naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, ang pagkakaroon umano ng cash reward system sa gyera kontra iligal na droga ng Duterte administration. Anya, bawat drug suspect na mapapatay sa anti-illegal drug operation na mga tauhan ng pulisya, may katumbas umano ito na 20,000 hanggang 1 million pesos. Sa War on Drugs diagram na ibinigay ni Garma sa Quadcom, isang alias Muking na staff member umano ng Nooy Special Aid to the President at ngayon Senator Bongo ang in charge sa paglalabas ng salapi para sa payment of rewards. Pinoproseso umano ang pagpupondo sa mga planadong operasyon, refund para sa operational expenses at rewards para sa agents sa pamamagitan ng bank accounts ni Peter Parungo na nasa Criminal Investigation and Detection Group 11 on at nasa ilalim ng CIDG Region 11 Chief na si Edelberto Leonardo, ang kabibitiw lamang na National Police Commissioner. CIDG 11 personnel in charge in the deposit and payment of money coming from alias Muking from PMS who in charge in releasing of money. Binanggit ba sa iyo na kung saan nanggaling yung pera ni Muking? Wala po. In reality sa ground, wala naman talagang punto binibigay ang PNP sa Koplan. Yung mga Koplan lang na napupunduhan, national level yan kung meron man. Ang revelasyong ito ni Garma magiging subject na rin ng investigasyon ng Quadcom dahil sa umano'y paglobo ng intelligence funds noon ng tanggapan ni dating Pangulong Duterte. Duda ng ilang House Solons, ito umano ang posibleng ginamit para sa cash reward payment sa anti-drug war. There are operations being implemented by the administration or former administration o kahit ngayong administration na kapag police operation o kaya military operation, gagamit ka ng Intel Fund. Yun dyan yan ang ginagamit natin eh. So, kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because Rohina Garma told us na doon ang galing sa Malacanang yung pera. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Kapwa itinatanggi ni Senators Go at Ronald Bato de la Rosa ang cash reward system allegations sa Duterte drug war. Naniniwala naman si Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers na galing ang pondo sa Intel Funds ng Office of the President at ng Philippine National Police. Kung mau-audit anya ang pondo, matutuklasan kung sino ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Umaapela naman si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa COA na imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo sa tila naging Oplan Pork Barrel na Oplan Double Barrel Strategy. Balak ng imbitahan ng Quadcom sa pagdinig dito ang COA kaugnay ng issue. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration na si Attorney Salvador Panelo, walang basihan ang gagawing legislative inquiry ng Quadcom dahil hindi totoo ang sinasabing reward money sa drug war ng nagdaang administrasyon. Yes, October 22 yung susunod na pagdinig ng Quadcom at iniimbitahan sa hearing yung mga personalidad na dinadawit ni dating PCSO General Manager Garma sa anti-drug task force na binuo sa ilalim ng dating administrasyong Duterte. Balik sa iyo, June. Rosalie, kamakailan ay sinasabi na handa o mano si dating Pangulong Duterte na dumalo sa pagdinig ng Quadcom. Ito na ba ang panahon ngayon sa tingin ng mga mabatas na pwede na siyang dumalo? O June, lagi ang natatanong sa mga co-chairperson at sa overall chairman ng House Quadruple Committee. Open naman or standing yung invitation para sa dating Pangulong Duterte. Pero ang sinasabi nilang proper time or best time para formal na imbitahan ng dating Pangulo kung ang topic ng Quadcom
ay tungkol sa extrajudicial killings o EJ case na alam naman natin na isa sa mga issue na iniimbestigahan ng Quadcom. Pero nung nakalipas kasi na update sa atin, yung magiging focus ng Quadcom hearing sa darating na linggo, particularly on next Tuesday, ay ang issue ng illegal drug trade. Iba pa yun dun sa issue ng EJ case, June. Alright, maraming salamat, Rosalie Cos.